Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM sa Capital 104 at sa Capital 104.3 FM para sa isa na namang tumatalakay sa gender equality at women empowerment program. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Miss Sharon. Same to you. Ayan. At dahil February na, Happy National Arts Month sa Yes. ating lahat. At Happy National Arts Month nga at Happy TNK listening sa lahat ng nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app kung saan live ang Tinig ng Kababaihan tuwing Biyernes mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Happy TNK viewing naman po sa mga nanonood sa atin sa ating live stream. Sa Facebook page po yan ng Philippine Commission on Women, Radio Magazine at Capital 104.3 FM. Hello rin po sa mga nanonood sa atin sa YouTube ng Hello po. Radio Magazine. At sa mga nagtatanong kung may replay ba ang Tinig ng Kababaihan, mapapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 tuwing Sabado po yan, mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. At Miss Sharon and mga ka-TNK, kasabay po niyan, mapapanood rin po tayo sa TV. Tumutok lamang po sa TV Plus Channel 3 at sa For the Box Channels 45 to 49. Mababalikan din po ang ating past episodes sa TNK webpage, PCW YouTube channel at sa Digital GAD Library. Parang we are everywhere, Miss Oo Sharon. nga. And speaking of National Arts Month, isa pong dagdag alaman sa ating mga ka-TNK, ang pagdiriwang po na ito ay alinsunod sa Presidential Proclamation 683 Series of 1991. And alam mo ba, Miss Sharon, na noon pa lang 1988 hanggang 1998, idineklara pala ito na Decade of Filipino Culture and Nationalism. Parang ngayon ko lang narinig yan, Ay, ako rin Miss Honey. For sure, may kinalaman dyan ang ating episode ngayon, Tama po ba? Tama ka, Miss Sharon, Pero bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan tungkol sa sining, dumako po muna tayo sa ating featured God Works for the Week. God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Philippine Commission on Women sa pamamagitan ng kanilang North Mindanao Field Office ang pagsusulong ng Women, Peace and Security o WPS agenda sa ginanap na Pasundayag Mindanao Street Theater for Sustainable Peace at roundtable discussion noong February 4, 2026 sa Valencia City, Bukidnon. Sa pamamagitan po ng makabuluhang street theater performance ng Balay Mindanao Foundation na ipakita ang karanasan ng mga komunidad sa gitna ng conflict tulad ng pagkalayo ng pamilya, pagkawala ng kabuhayan at panganib na tampok dito ang 23 student actors mula Valencia National High School. Kasama din po ang mga volunteer mula sa women, youth, at children sectors. Ayon kay PCW Chairperson Ermelita Vallavilla, hindi magiging ganap ang kapayapaan kung walang boses ang mga kababaihan at kabataan. Aniya, ang mga kabataan ay hindi lang kinabukasan. Sila mismo
ang kapayapaang hinuhubog natin ngayon. Nagpahayag din ng suporta ang mga embahada ng Pilipinas ng mga bansang Slovenia and Ukraine na kinilala ang lakas ng sining at kultura sa pagpapalakas ng mga pagkakaisa at partisipasyon ng komunidad, lalo na ang kababaihan at kabataan. Nagsama-sama rin ang mga peace leaders at iba't ibang sektor sa isang roundtable discussion upang talakayin ang ugat ng mga lokal na sigalot at konkretong hakbang para sa mas inklusibo at katarungang kapayapaan. Kabilang din dito ang pagsusulong ng partisipasyon ng kababaihan sa pagdedesisyon, suporta sa kabuhayan at edukasyon at mas matibay na ugnayan ng mga sektor. Ang pasundayag ay patunay na kapag pinapakinggan ang kababaihan, kabataan at komunidad, mas nagiging makatarungan, mas inklusibo at mas mapangmatagalan ang kapayapaan. Samantala, Miss Sharon, Yes. another good news. Isang makasaysayang hakbang para sa kalusugan ng kababaihan ang ipinagdiwang naman po dyan sa Navotas City. Matapos nga pong formal na buksan ang bagong molecular laboratory ng lungsod at inilunsad ang citywide HPV DNA screening program. Lalo nga nitong pinagtibay ang pangako ng lungsod para sa maagang pagtuklas, agarang gamutan at pag-iwas sa cervical cancer para sa lahat ng kababaihan sa kanilang komunidad. Kasabay po ito ng pagdiriwang ng 120th anniversary ng Navotas, kung saan ginawang aksyon nga ang, sa selebrasyon sa pamamagitan ng libreng, preventive at life-saving HPV DNA screening na direktang inilapit sa mga kababaihan sa iba't ibang barangay. Layunin nitong labanan ang cervical cancer, isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng kababaihang Pilipino. Ang bagong molecular laboratory na ay fully automated ng teknolohiya na pasado sa international standards sa pagtukoy ng high-risk HPV. Sa pamamagitan nga nito, Ms. Sharon at mga ka-TNK, na-empower ang mga kababaihan na pangalagaan ng kanilang kalusugan sa paraang mas accessible, mas tumpak at mas maginhawa, kabilang ang pagkakaroon ng self-collection options. At from LGU ay dumako naman tayo sa good work ng ating mga advocates sa private sector para sa mga kababaihang manggagawa. Sa halip nga po na pumila ang mga manggagawa, para sa pumila sa health center at umabsent sa trabaho, dinadala na mismo sa kanilang workplace ang mahalagang serbisyong pangkalusugan laban sa cervical cancer. Sa ilalim po ng CLAMS 2 project na ipinatupad ng J. Piego, Philippines, katuwang ang Taguig City Health Office, pinalawak ang HPV DNA screening mula sa mga ospital at klinika papunta sa mga manggagawa ng kumpanya. Layunin po nitong matulungan ang mga kababaihan, lalo na ang nasa trabaho, na madalas hindi nga po nakakapagpa-check up kasi nga, Ms. Sharon, nasa office sila, di ba? Nasa busy. pagawaan sila. Dahil sa kakulangan nga ng oras, isinagawa ang programa sa 888 Holdings Inc. at Team Pacific Corporation sa Taguig. Sa halip na umasa lang sa mga panlabas na health team, sinanay po yung mga HR personnel, workplace health providers at safety officers ng mga kumpanya upang sila mismo ang tumulong sa pagbibigay ng maayos, ligtas at may paggalang na HPV DNA testing. Tiniyak din ang privacy, pahintulot at dignidad ng bawat babaeng manggagawa, kabilang ang paggabay sa self-collection. Para nga po sa mga kababaihan, hindi lang ito tungkol sa convenience, pinatutunayan nito na ang kanilang karapatan sa kalusugan ay kinikilala ng kanilang mga employer. Sa panig naman po ng mga employer, ipinakikita ng inisyatibang ito na praktikal at makabuluhan ang pag-aalaga sa kalusugan ng mga empleyado. Gamit ang umiiral na HR at safety systems, nakakatulong ang mga kumpanya sa pampublikong kalusugan nang hindi naaantala ang kanilang operations. Para sa J. Piego Philippines, ito ay hakbang tungo sa mas pinalakas na health system at mas malawak at abot-kayang cervical cancer screening sa pamamagitan ng pagdadala ng serbisyo sa mismong lugar ng trabaho at pagbibigay kapangyarihan sa mga taong
nasa paligid ng kababaihan. Ipinakikita ng programa na ito na kapag nagsama-sama ang inobasyon, pagkakapantay-pantay at pagtutulungan, mas maraming buhay ang mapoprotektahan. Good job po sa ating mga gadvocates mula sa government hanggang private sector. Samantala, Miss Honey, alamin naman natin ang ating hashtag #SaySaTNK Question of the Week. Oras na naman para sa hashtag #SaySaTNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH, kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag #SaySaTNK. Para nga sa ating hashtag #SaySaTNK Question of the Week, Miss Sharon, medyo kakaiba ang ating hashtag #SaySaTNK ngayon. Yes. Meron po tayong bagong pakulo. Ayan. Ito ay tinawag naming Sining Sali, isang tulang alay para sa kababaihan. Dahil nga National Arts Month ngayon, tayo ay lilikha ng isang obra gamit ang ating mga salita. Ang tema na ating susulatin ay katotohanan at giting, kababaihan at sining. May Wow, pinost po kami sa exciting. sa Facebook ng Philippine Commission on Women na ang unang linya ng ating tula ay ito. Sa dulo ng pinsel, may talim ng katotohanan. Ayan. Wow. Para po makasali ang ating mga ka-TNK, idagdag lang nila yung susunod na linya para dun sa tula, no? Ayan, pakiusap natin, isang linya lang sana bawat participant para mas marami pong makasali dun sa ating sining sali. Yan. Ulitin ko po, para makasali sa ang ating mga ka-TNK, idagdag lang nila ang susunod na linya ng tula sa comment section doon sa Facebook page ng PCW. Ayan, isang linya lang po bawat tao para mas marami ang makasali. Nakapost na po ito sa PCW Facebook page at sa ating Gadvocates Community Facebook group kung saan pwede kayong mag-comment para tayong lahat ay makagawa ng isang tula. Yan. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814, yung mga nakatutok po sa atin sa radyo, no? Text nyo lang po sa 0917-845-4814. At ihahabi po namin ang inyong mga salita sa ating obra na Sining Sali, isang tulang alay sa kababaihan. Ulitin ko po yung number, 0917-845-4814. Mag-text na po kayo dahil dito po sa TNK, lahat tayo ay may say. Ilalabas po ng PCW ang tula na ating mabubuo sa nalalapit na pagdiriwang naman ng Women's Month. Kaya mag-comment, mag-text at sumali na po kayo upang makabuo tayo ng tulang alay sa kababaihan. Wow, napaka-unique naman ang idea na yan. Kaya nga po mga ka-TNK, sumali na po kayo sa Sining Sali, isang tulang alay sa kababaihan. At dahil nga po, kanina pa natin nabanggit ang National Arts Month, may mga kasama po tayo ngayong araw mula mismo sa National Commission for Culture and the Arts. At sino kaya siya? Abangan natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin. Kababaihan, kababaihan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan.
Tinig ng kababaihan, tanaw na madakalang Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Katotohanan at Giting, Kababaihan at Sining. Kasama po natin ngayong araw live via Zoom ang Commissioner for the Arts ng National Commission for Culture and the Arts. Wala pong iba kundi si Dr. Lordinio A. Vergara. Magandang araw po, Commissioner Vergara. Wala po kayong mic. Naka-mute ata kayo. Sorry, Ayan. pagpaumanhin. Naka-close pa pala ang microphone. Magandang tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating mga ka-TNK, no? Kay Miss Hani at kay Miss Sharon. Thank you so much for having us this afternoon, no, this period of in time. Maraming salamat sa pagbibigay nyo ng pagkakataon para makasama nyo kami sa hapong ito para sa inyong special occasion at airing ng inyong Tinig ng Kababaihan para sa Arts Month. Thank you po. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan at Happy National Arts Month po. Happy National Arts Month po Yes. sa lahat. Bilang paunang tanong at para po sa mga sa kaalaman ng ating mga ka-TNK, ano po ba ang National Commission for Culture and the Arts? Sino-sino po ba ang bumubuo nito at ano yung mga stakeholders po nito? Maraming salamat po. Ang NCCA po is the overall policy making body, no? And coordinating body, at ito rin ang grants giving agency na nagpe-preserve ng development and promotion ng ating Philippine arts and culture. Ito ay isang executing agency for the policies it formulates, and it takes to it primary task is to administer the National Endowment Fund. Ito yung tinatawag nating NEFCA, no? Ito yung nagfa-fund doon sa mga programs ng ating culture and the arts, no? So, primarily, the government support for cultural development, ang NCCA, and it is highlighted by the passage of RA 7356. Ito yung batas, no, na nag-create ng NCCA para po sa kaalaman ng lahat. So, NCCA is the coordination among the cultural agencies and was strengthened by the virtue of our EO number 80, which place, ito yung mga cultural agencies attached, the Cultural Center of the Philippines, ang CCP po, ang National Historical Commission of the Philippines, ganun din ang National Commission or ang National Museum of the Philippines, ang National Library of the Philippines, National Archives of the Philippines, kasama na rin ang Komisyon ng Wikang Pilipino. So, ang NCCA ay responsable for our culture and the arts in the Philippines. No, parang kung titingnan natin, ito yung de facto Ministry of Culture ng Pilipinas. So, sa kasalukuyan, itong taon na ito kasi ay transition period at may mga bago tayong mga liderato. So, ang komisyon ay binubuo ng 15 commissioners, no, members. Ito ay pinangungunahan ng aming puno at punong tagapagpaganap o yung sinasabi nating chair. And ngayong taon kasi, nagkaroon ng ang chair ay siya rin ang executive director. Okay. Ito ay pinamumunuan ni Dr. Eric Cirudo. Kasama ang Senate at ang Congress. Sa Senate, malakas ang tinig ng kababaihan kasi ang Senate natin ay si Senator Loren Legarda. So talagang kaya nai-ensure na may patas at may inklusibong programang inilalahad sa mga kababaihan sapagkat 5 ang membro ng komisyoner na babae sa 15 commissioners, no? Meron representation. Sa atin namang Congress ay si Congressman Roman Romulo, isa pa ring advocate ito ng kababaihan, ano? At sa DepEd, ang ating OIC ng Undersecretary ay isa ring babae, si Dr. Carmela Oracion. So siya ang representative ng DepEd sa komisyon. Ganun din ang commissioner ng Undersecretary ng Tourism for Halal Tourism ng Muslim ay babae din, Honorable Myra Paz Balderosa Abubakar.
Then, ang ating CCP President, babae din ito, si Honorable Kate Tinga. So, siya naman ang nagre-represent sa Cultural Center of the Philippines. Ganun din si Commissioner natin ng Historical Commission of the Philippines, si Honorable Regalado Jose, ang ating National Museum, Commissioner Jeremy Barnes, ang ating Commissioner ng National Library, si Commissioner Cesar Gilbert Adriano, ang representative ng Komisyon sa Wikang Pilipino ay hindi pa natin nakakasama pero meron silang isang representative doon. Ang dating chair na ngayon ay Executive Director ng National Archives, si Commissioner Victorino Mapa Manalo. Siya yung pinalitan ni Chair Cirudo. And then mayroon pong 4 na subcommission. Ako po ang representative ng Subcommission on the Arts. Ako po ang head ng subcommission. Meron po tayong Subcommission on Cultural Communities and Traditional Arts. Ito po si Commissioner Reden Ulo. Ganon din ang Subcommission on Cultural Heritage, si Commissioner Ivan Inares, at ang Subcommission on Cultural Dissemination. So 15 members ito ng Board of Commissioners na pinangungunahan ng ating chair, na siya ang naglalatag at tinitiyak ng mga programa para sa culture and the arts ng Pilipinas. Ayun. So yan po ang kabuuan at yan po ang NCCA. And maganda malaman na dumarami na yung kababaihan na Oo. bahagi Lima ng sila, NCCA, lima. ng commission, Yes. di ba? And very powerful, Ma'am Hani and Ma'am Sharon, no? Powerful, no? Na mga kababaihan na talagang tinitiyak ang pagsulong ng mga programa na may kinakalaman sa inklusibong pagbabahagi at inklusibong programa para sa mga sining at kultura. Opo. Commissioner, bilang bahagi po nung isang pambansang institusyon nga no, para sa kultura at sining, paano po tinitingnan ng NCCA yung papel po ninyo no, ng liderato sa pagsusulong nga ng inclusive and yung pantay na representation, lalo na para sa kababaihan at iba pang sektor na madalas nga po hindi nga nakakalimutan hindi lang yung kababaihan but yung mga, kunyari, mga IPs natin, persons with disabilities, yan po. Alam mo, napakaganda po ng tanong nung yung yan, sapagkat ang NCCA ay nakatuon at nakikita ng liderato ng NCCA bilang mahalagang mekanismo ng may isulong ang inklusibidad at pantay na representasyon. So, kita naman natin, pag tiningnan nyo po ang roster ng national artist, marami po tayong national artist na mga kababaihan. Ganon din po yung Gawad Manlilikha ng Bayan. Malaki ang ginagampanan sapagkat ang mga programa ay hindi lamang nakatuon sa kung ano ang posibleng programa, pero nakatuon din sa sektor ng kababaihan at madalas na mga sektor na hindi naririnig. Ang mga programa ng NCCA ay binibigyang diin actually ang gender equality, kasi sa programa at balangkas ng framework at ang isinusulong na vision, mission ng NCCA, mayroong isang aspeto ng gender equality, na nagbibigay ng pantay-pantay na oportunidad at aktibong partisipasyon. So, pinapalakas ang gender equality ng NCCA dahil requirement naman ito sa amin, Siyempre, ang PCW ay isang malaking bahagi bilang pulisiya kung saan natin tinitingnan ang programa at meron tayong nakalaan na attribution at saka budget na 5% sa lahat ng mga ginagawa natin. So, yung pagbibigay ng boses ng marginalized sector sa lahat ng 19 committees, isa yan sa prioridad. Ayan. So, mahalaga ang liderato ng kung papaano natin bibigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga programa ng NCCA. Commissioner, gaya nga po ng ating nabanggit kanina, ngayong Pebrero po ay ipinagdiriwang nga po natin ang National Arts Month. Ano po ang layunin at kahalagahan ng pagdiriwang na ito at paano po ito makakatulong o nakakatulong na marinig at makita ang boses at likha ng kababaihan sa pambansang entablado ng sining? Napakagaganda ng inyong mga inihandang tanong. Kasi itong taon-taon kasi ang tema ay laging may ani ng sining.
Nababago lang nung mga nakarang taon ay bayang malikhain. So parang to, ang tuon naman natin ay katotohanan at kiting. So ina-harvest natin yung katotohanan kasi ang tingin ko ay ang nagsisilbi kasing paalala na ang ating mga kultural na nagawain at pahayag ay hindi lamang bakas ng nakaraan ba. Tinitingnan natin kung hindi ang mga buhay na kasangkapan para sa isang masaganang kinabukasan. So tinitingnan natin na ang ani ay natatagpuan sa katotohanan at ang ating pagkakakilanlan ng giting na siyang bumubuo, no, kung papaano natin tinitingnan ang bansang pinapahalagahan ang pagkamalikhain. So nabanggit ko nga kanina na malaki ang gampanin, no, ng papel para sa mas inklusibo at pagkakapantay-pantay na gawain bilang isa ring makitang boses ng kababaihan. Kaya binibigyan kasi natin sila ng espasyo. So yung mga inilatag natin ngayong programa, ngayong taon na to, no, mamaya maaari kong mabanggit yung mga site, no. Unang-una, ang nagbukas ng ating paunang nung presko namin ay isang napaka-powerful na babae, si Catriona Gray. Kasi si Catriona Gray ang art ambassador. Yes. So, tinig ng kababaihan, ang makikita niyong bungad ng ating pagdiriwang ay isang babae na nagsusulong ng mga karapatan at nagsusulong ng pagkakakilanlan natin, no, bilang isang mahalagang ehemplo ng kababaihan. So, binibigyan namin ito ng tuon sapagkat malaki nga ang gampanin para matiyak natin na may pagkakapantay-pantay. No? Alam naman natin na hindi natin maiiwasan na dati, ang national artist ay dominant niyan ay mga kalalakihan. Opo. Ngayon, marami rin tayong mga national artist na mga kababaihan. So ito yung mga prominenteng babae na nagsusulong ng pagpapahalaga, no, sa ating sektor. So maganda yung good to know na nagkaroon ng improvement. Kasi alala ko may mga comments din nga po talaga dyan, Commissioner, no, na bakit puro kalalakihan yung mga national artist. Yes. So it's good to know. Correct. Yan, magandang balita sa ating mga ka-TNK, Marami no, na. na Yeah, mas oo. nare-recognize na rin ngayon yung mga Yes. kababaihan at ang kanilang mga likha at ambag sa larangan po ng sining at kultura. Sa aking Ma'am Hani, tsaka Ma'am Sharon, sa aking sektor, no, sa dance, kasi akong head ng National Committee on Dance. Alam mo, ang aming national artist, 5 ay babae. From Francisca Aquino, Lucrecia Ortula, Leonor Orosa Goquinco, Agnes Luxin, at Alice Reyes. Wow. Si Agnes Luxin at Alice Reyes ay buhay nating nakakasama at talagang patuloy pa sila, no? Yung mga likha nila at gawa nila ay talagang may impact pa sa kontemporaryong panahon. So talagang malakas ang ating puwersa na tinitingnan natin na ang mga kababaihan ay malaki ang gampanin. No? Kasi sila yung mga iniidolo natin, ang mga kabataan natin ngayon, lalo sa aming sektor, no? Nandiyan dyan, kasama natin, nagiging inspirasyon sila sa buhay na sining na nangyayari sa atin dito sa Pilipinas. I think Miss Sharon tsaka Commissioner, yung fourth and fifth question natin nasagot na ni Commissioner yung meaning nung team yung ani ng sining, katotohanan Ani ng at sining. giting. Na-advance ko pala, Opo. sorry. Sige Commissioner, before tayo mag-break, siguro hingi na lang kami ng ano yung practical example natin na paano nga bang nagiging daluyan, no, yung arts. Paano ito nagiging daluyan nung pagpapakita nung giting nung ating mga natin bilang mga Pilipino. Alam niyo, natutuwa ako sa inyong mga tanong, no? Talagang talagang nahihit natin. You know, this year kasi ang subcommission, I belong to the previous subcommission because this is my re-election as the head. No, ang nagbuo ng konsepto nitong ating National Arts Month ay last year pa. No, so parang transition ito ngayon at ako ang bagong halal na commissioner. Maganda naman dahil naipagpatuloy ko, no? Dahil kasama ako noon. Inisip kasi namin na bigyang tuon ang Sustainable Development Goals. At isa dyan sa Sustainable Development Goal natin dyan, kung hindi ako nagkakamali, number 5 ay ang gender equality. So, ang sining kasi ay bukas na katotohanan eh. Kami sa sayaw, pag sumayaw, kakita mo yung katawan. Yung expression namin para gamitin namin ito sa mga contemporaryong issues. No? Maganda na, gusto ko na rin i-take ang opportunity, maganda ang naging plano ng PIA, nung isang foundation ng pagtingin doon sa, ang tawag ng kanilang competition ay KKK na may kinalaman sa kulayan ang
ang karagatan. So may national mural competition na gagawin, no? Maganda rin yung itong makita na magbigay ng bukas na pamamaraan, no? Na ang mga artist natin, hindi lang lalaki, babae, ay nakakapagpahayag ng kanilang damdamin sa musika, no? Nagiging daluyan ito ng ekspresyon ng mga kontemporaryong mga issues na kinakalam natin sa visual art, sa sining visual, ang mga mural, ang mga painting, sa sayaw, ang ekspresyon namin ng kontemporaryong mga pagpapahayag. Marami tayong katutubong sayaw na kababaihan, no? Yung isang example diyan ay ang sayaw na pig appear ng mga Maranao. Ito yung mga babaeng Maranao na gumagamit ng mga fan, no? So nagpapakita ng mga ekspresyon na may kinalaman sa ating mga kabayan. So powerful yung art. Napaka-powerful ng art para sumalamin, magbigay ng katotohanan, magbigay ng giting at tapang. Kasi dito natin na ipapahayag kung dati ang labanan ay pluma na. Ngayon, dati ang labanan ay baril. Ngayon, pluma na nga at ngayon ay ang mga pagsulat na. So, ito yung nagiging daluyan, no, sa mga artist natin ng kanilang expression. Kaya tiningnan namin na maging focus ang pagdiriwang na tumutugon tayo sa ating sustainable development. Kasi makita natin na kailangan nating ipagpatuloy na ang mga selebrasyon natin ay makarating. Sabi ko nga, dapat ang celebration ay citizen-centric. No, makarating doon sa himay-mayahan ng lipunan. Opo, na hindi lamang ang art ay para sa mga elitista. Hindi lang pang mayaman, di ba? Ang mayaman. Kaya ang ating National Museum bukas. Nung alam mo, nung nag-open kami Tsaka last libre Sunday, na, sir, di ba? libre na. Yes. Nag-open kami nung Sunday, ang daming tao sa Luneta. Nung nag-open kami ng celebration, nagkaroon kami ng parada ng mga sining. So, talagang makikita mo na ang mga tao ay gusto nila. Gusto nila na makabahagi. Kaya, ang ginawa namin ngayon po, mayroon kaming site sa Palo Leyte. Yung climate justice, climate change ay focus doon dahil ang nangyari sa Leyte noon, nung panahon ng Undoy. So, meron kami sa Butuan na site at meron kami sa Los Baños. Ayan. So, itong mga kolaborasyon na ito ng mga sining ay bukas sa lahat. Opo. No? Lahat ng participation, hindi lamang ito doon sa may gusto at mayroong hanggang sa mga bata, hanggang sa mga matatanda na mag-participate. Opo. So, yun ang ginagawa nating daluyan, napakamabisang pamamaraan ng ating pagtingin kung papaano ang sining ay magpapatuloy dahil buhay siya nararamdaman natin at yan ay kaluluwa ng ating bansa. Ayun, ang ganda ng kaluluwa ng ating Kaluluwa, bansa ang oo sining. nga, yeah. Maraming salamat po, Commissioner Vergara, sa unang bahagi pa lang yan. Samantala mga ka-TNK, saglit lang nating puputil ng ating usapan para magbigay ng ilang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita pwetan, may wang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niya. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang katotohanan at giting, kababaihan at sining. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Dr. Lordinio A. Vergara,
Commissioner for the Arts ng NCCA. Ayan, Commissioner, bilang bahagi nga po ng NCCA, no, paano po sinusuportahan ng komisyon yung mga initiatives at programs na nagbibigay lakas po sa kababaihan, kabilang nga po yung mga nasa regions, no, yung mga nasa communities at mga sektor na yung marginalized sectors, para mabigyan po sila ng enough space sa mainstream arts. Kasi nga, di ba, sabi nyo nga, dapat nai-involve ang lahat ng citizens. Nabanggit ko po kanina ma'am, no, yung endowment fund ng NEPCA, kung saan yung mga budget, no. Ang NCCA kasi is grant giving. Ayun. So, ang bulk ng pera ng NCCA ay pumupunta sa mga grants. So, may 19 committees ito. May 4 na subcommission na naglalatag taon-taon ng programa na balangkas kung saan nabibigyan ng pagkakataon itong mga ito. Ako magbibigay ako ng example, no, sa amin sa subcommission, particularly na sa Committee on Dance. Nung ako ay naging head, no, ang isa sa strategic area na mayroon ako ay patungkol dito, no, na tungkol doon sa support at welfare ng mga artists. Na itong mga dance artists natin, particularly ang pagtugon also sa creative industry. So, yung subcommission ng indigenous community and traditional arts, ito talagang nakatuon ito sa pagtingin, no, sa ating mga katutubo, no. May mga programa na nakaalaan at mga budget na inilalaan para sa kanila na makapag-participate sila. Ganun din sa cultural heritage na subcommission. Sa amin sa arts ay may 7. No, akin ang dance, meron tayong music, meron tayong sining visual, meron tayong arkitektura, meron tayong literary arts, at meron tayong dramatic arts. Naglalatag ito ng mga grants. No, nag-o-open kami ng call para yung lahat ng partner natin na implementers at community ay nakakabahagi. Tapos doon sa mga grants na yon, may agenda. Kung ano ang tinutukoy nating agenda, katulad ng priority na ng NCCA, ang mga hindi na kasi tinitingnan ng PMED yun, ng evaluation team namin taon-taon kung sino ang mga site na region na hindi masyadong nasasubscribe. Ayun. At doon nagkakaroon ng programa para bigyan. At malaking bahagi ang gender development, no, ng GAD, kasi may sariling programa ang NCCA for the gender and development, no, sa sining at kultura. At ito ay nakatahi sa mga programang ibinibigay natin sa ating mga mamamayan sa pamamagitan ng implementing organizations, at marami dito ay community-based na talagang nararamdaman nila ang konteksto ng programa. Kaya ang tema ay laging ani, we harvest this. Harvest. Inaani natin, no? At isineselebra natin, kaya yung maawat ani, may reason ka parang sa konteksto natin ng kultura ng farming. 'Di ba? Pag nagtanim ka, babantayan mo 'yan na lumago, may dulo na mag-aani ka. At kapag masagana ang iyong ani, ibig sabihin, mataas ang level ng pagtingin natin sa success ng farming, no? Kaya maraming napapakain, maraming naging So, ganito rin ang sining. Hina-harvest natin ang lahat ng ito, ang mga gawa ng ating mga national artists, ang gawa ng mga nasa sa community. Kaya nakikita ko dito sa pinapalabas ninyo, may nakalagay ani ng dangal. Binibigyan natin ng pagkilala yung nagbigay ng dangal sa bansa natin na lumaban sa iba't ibang bansa sa lahat ng mga sining. Kaya it's a harvest, no? So, ang programa na maaari kong masabi ay nandito sa ating NEFCA funds, no? At nandito ang grants, no? Sa aming konteksto, 5 million ang inaalat natin sa mga programang ito. So each committee has a 5 million in the subcommission. So for a year, we have 35 million grants na makakatulong. At may mga tema, no? Doon ay bahagi at hindi nawawala kasi kinakount natin yan para sa ating attribution ng ating partisipasyon ng ating not only the gender but of course the development ng ating mga LGBT community, ng ating mga marginalized, ang ating mga senior citizen. So, yung mga workshops na ibinibigay namin during the Arts Month, meron tayong
para sa ganitong mga sektor. Kaya yun dapat ang tingnan nila para makabahagi at makapag-propose ng programa para sa sektor na ito. Okay, Commissioner Vergara, bukod po sa pagiging lead agency na po ng National Arts Month, marami nga pong programa at serbisyo ang NCCA, no po, kabilang nga po ang Schools of Living Traditions, Philippine Cultural Education Program, Centro Rizal, Technical Assistance Program, at Cultural Mapping Program. Bukod pa po sa mga yan, maaari po ba ninyong ibahagi ang layunin ng mga programang ito at paano, at kung meron pa pong iba na miss po namin, na hindi namin na-mention, paano po ito nakatutulong sa pagpapalakas ng kultura, sining at mga komunidad, lalo na po, syempre, sa mga kababaihan? Ito kasing mga nabanggit nyo these are institutional programs and projects ng NCCA. Itong mga bagay na ito ang tumutugon, no? Kapag tinitingnan natin kung paano natin mapipreserve ang isang lugar o ang mga built heritage natin at mga both intangible and tangible heritage, nandiyan kailangan mayroon tayong data. Mayroon tayong datos na nagsasabi, no? Kaya may cultural mapping. Ang Centro Rizal ay nagtutuon para bigyan pa ng lalim, no? Kung ano ang ambag na ginawa para dito, at ito yung isang aspeto na nagbibigay ng internationalization programming ng NCCA kasi nagpa-participate din tayo. Dito sa PSEP, no, maganda ito sapagkat ito naman ang nagbabalangkas ng cultural education. Ito ang nakakaland sa curriculum. No, ang mga pulisiya kasi ang NCCA kasi is policy level kasi siya. Opo. No, bumubuo ng pulisiya at ini-implement niya ang pulisiyang ito. Siguro ang isang idadagdag ko dito na ginagawa ng NCCA na malakas na pinapahalagahan nila yung pagtungo nila sa creative industry. Ayan. No? Ang NCCA kasi ay isa sa arm, no, na nagsusulong ng creative industry. Kahapon lamang nagkaroon ng hearing ang ating kagalang-galang na Senator Loren Legarda para sa mga ibang pulisiya kung paano palalakasin ito at yung bill na may kinalaman na maging departamento ng culture, no, ang NCCA. So ito yung mga layunin, yung mga pulisiya na may kinalaman sa ating music industry at ang support sa creative. At ang isa pa na gusto kong bigyan ng tuon ay yung pinapalaganap nating values. Nagkaroon kasi ang NCCA ng malawakang pananaliksik tungkol sa ano ba talaga ang values ng mga Pilipino. Opo. So ito ngayon may programa na nakatuon dito para bilang parang salik, no, na kung saan ay magawa natin at mabigyan natin ng pagkakataon na alam mo noong panahon nung bata pa ako, kayo siguro mga magkaka-contemporary naman tayo, no ma'am. Yung natatandaan niyo yung moral recovery program. Kinakailangan kasi natin ulit ito eh. Kaya ang sa curriculum natin, meron tayong values education. So yung PSEP ay isa sa programa ng NCCA na nakatuon kung paano ang integration ng cultural education sa mainstream ng curriculum. Yung cultural mapping, yung School of Living Traditions, ito yung para sa ating mga katutubo. Mapahalagahan, no? Ang nakatuon din ang NCCA sa mga pagpapalista natin sa UNESCO, no, yung salt ng Bohol, yung tibuok, no, kung nabalitaan niyo yan, describe na natin yan sa UNESCO. So marami tayong ginagawang ganito. At ang NCCA sa pangunguna ng ating bagong chair ng expertise niya ay sa cultural mapping at researchers talaga. So si Dr. Eric Cirudo at si Sir Ivan Inares ng ating cultural heritage at si Sir Riden Ulo para naman sa kanyang cultural communities. Akin kasi yung arts at saka si Sir David San Juan, si Dr. San Juan for cultural dissemination. So nagtutulong-tulong ito. No, ito 19 na nagtutulong-tulong yan para i-ensure na magawa natin at maibigay natin sa ating mga tao na ang sining ay dapat nalalasahan, naririnig, nararamdaman at nakikita. Opo. Yun ang aking gustong sabihin, no, na hindi dapat ito depart doon sa sino ang common na tao. Dapat yun mismo talaga ang layunin na. Ang tuon namin ay makita na maramdaman ito, malasahan ito. Opo. No, di ba? Ang dami-dami nating ang Iloilo sa gastronomic city. So, doon talaga malalasahan mo. Maririnig. Kaya nga
si Chair AD rin, no, ang ating butihing chair ay nakipag-partner sa Intramuros Administration. Para hindi lang February ay Arts Month na nandito ang programa, dapat buong taon. Opo. No? Sir, Buong taon na maramdaman. Tama po kayo. Very interesting yung ginawa nilang yung pananaliksik tungkol sa ano nga ba yung Filipino values. Baka sir, ma-invite uli namin kayo para pag-usapan yan sa isang episode ng TNK. Merong yung dating commissioner, siya ang Ayan. researcher nito, yun ang ating imbitahan. Sige para po. mas I-schedule makita natin na yan. Ang Sige ganda-ganda po. noon. Ang ganda-ganda noong kanilang 17 or 16 na Opo. nag-emerge na values sa Pilipinas. No, ano ba talaga yung pagpapahalaga natin? So, Sige ito po. ngayon yung isang direksyon na tinitingnan ng NCCA para mas alam mo na sa panahon ngayon kasi kailangan nating palakasin ang ating pagka-Pilipino at yung values na nananalaytay sa ating lahat. Okay. Michelle. Maraming Malaking salamat role. po, Dr. Vergara, sa inyong very passionate na pagbabahagi sa amin. Talagang passionate po kayo sa pagsagot sa aming mga tanong. Pansamantala po muna nating puputulin ang ating talakayan para magbigay daan sa ilang paalala. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay kamangha-mangha talaga, Juana. Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. 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 Ikaw ay ginto. Ikaw ay ginto. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Nagbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Kanina nga po ay nilunsad natin dito sa TNK ang Sining Sali, isang tulang alay sa kababaihan. Dito ay lilikha nga po tayo ng isang obra gamit ang mga salita. At ang temang ating susulatin ay katotohanan at giting kababaihan at sining. Ang unang linya ng ating tula, dahil National Arts Month, sa dulo ng pinsel may talim ang katotohanan. Ito po ang dudugtungan ninyo at aming mga ka-TNK, no? At hanggang makabuo po tayo ng isang tula na ilalabas naman po natin next month. So ito ang ating bridging activity ng Arts Month at National Women's Month. Tatanggap po kami ng inyong mga entries buong buwan ng Pebrero. Yan, at ilalabas nga natin sa darating na Marso na Women's Month celebration. Pero mga ka-TNK, take note po. Ayan ang aming instruction. Isang linya lang sana bawat tao para mas marami po ang makasali. At this point, nais po nating pasalamatan ang mga nag-comment sa ating ng kanilang entry, sina Sean Kyle Flores, Michael Berglin, Christian Ibana, Rosalinda Toril Bufete, Josefina Halina, Elizabeth Villanueva Paras, Ava Guillen, RB Andres Leonida, Ilagan Otor, Nurima Saning, Aim Panes Farofaldino, Susan Avellano sa Uga, Jovelyn Amores, Ding Timog-Timog, Leia Acosta Angeles, Beverly Vico C, parang sikat ito at iba pa pong nag-comment. Ayan. Marami-rami na rin po ang sumali pero mahaba pa po ang February kaya sumali na po kayo sa Sining Sali, isang tulang alay sa kababaihan. Ngayon naman po mga ka-TNK ay balikan po natin si Dr. Vergara ng NCCA at hingan na po natin siya ng kanyang last Ayan. message. Last message na po, sir, sa ating mga ka-TNK. Una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa TNK, no? Ma'am Hani and Ma'am Sharon for
giving us the opportunity to share with you the programs, projects, and plans of the NCCA, particularly the celebration of the National Arts Month. Inaanyayahan ko po kayo na sa buong buwan ng Pebrero ay meron po tayong mga inihandang gawain, no? Mamaya pong 4:00, after this po, ako po'y tutulak naman sa bagong bukas na Likhang Pilipino dito sa may Rojas Boulevard, no? Inopen na rin po ito ng ating Pangulo, no, ng Pilipinas, at ito po ay isang venue na nandito ng pinangangalagaan ng SITEM, no? At ng NCCA din. Mamaya po, meron po kaming 5 Friday. Ang tawag po dito ay Art Fridays. Art No, Fridays. may 5 LGU na magtatanghal doon sa Likha Pilipino, diyan sa may Rojas Boulevard, no? Makikita niyo po ang mga ibang pagtatanghal. Andiyan po ang Angono, ang Bulacan, ang Mandaluyong, meron pa pong 2, no, na hindi ko na recall kung ano. And then ang aming pong sites ng iba pang implementation ng program sa Luzon po ay sa Los Baños, no. Ngayon pong makikita niyo naman po ito sa mga susunod na announcement natin. Tuon lang po kayo sa Facebook page ng NCCA, at sa Visayas po ay sa Palu, Leyte, at sa Mindanao naman po ay sa Butuan at saka sa Davao. At magtatapos po ang celebration sa February 27. Dito po namin gaganapin yung Ani ng Dangal, no? At saka ang ating closing program para sa buwan ng mga sining. So thank you po. Alam niyo po, isang malaking pagkakataon ito sa amin dahil ang ganitong mga programa po ay malaking tulong para po maipahayag natin at maparating natin sa ating mga nakikinig at sa lahat ng mga naka-tune sa inyo, no, sa TNK, ang mga programa na maaari nating ibigay para po sa kanila. Thank you so much po. Thank On you behalf po. of our Chair ED, Dr. Eric Cerudo, and the rest of my Subcommission on the Arts, the 7 Arts, we sincerely thank you for inviting us in your program po. Maraming pong salamat. Muli, maraming salamat po, Dr. Lordinio Vergara. Siya po ang Commissioner for the Arts ng National Commission for Culture and the Arts. Thank you po. Thank you po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At syempre, Happy National Arts Month po sa Happy ating National lahat. Arts Month po sa inyong lahat. Yan. Samantala mga ka-TNK, mula sa Arts Month ay dumako naman tayo sa nalalapit na Women's Month na gugunitain natin ngayong darating na Marso. Para po sa ating mga advocates na nais makiisa sa National Women's Month celebration, naka-up na po ang ating NWMC webpage. Ayan, ito po ang shortcut na URL, https://bit.ly/2026 NWMC. Inaanyayahan din po natin ang ating mga stakeholders na dumalo sa ating kick-off event sa darating na March 6. Nagaganapin po sa Rizal Memorial Coliseum, dyan po sa Malate, Manila. Sa pakikipagtulungan po iyan, syempre, ng Philippine Sports Commission. Bisitahin at i-follow lamang po ang aming webpage at i-follow ang mga social media accounts ng PCW para sa registration details at iba pang impormasyon tulad po ng mga branding guidelines at suggested activities para sa Women's Month ngayong taon. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais po nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women, syempre sa pangunguna po ng aming chairperson, Ermelita V. Villa, and sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team. Tandaan, ang katotohanan at giting ay buhay na buhay sa puso ng bawat kababaihan. Kaya nga po, lalo na sa larangan ng sining kung saan malaya nating naipapahayag ang ating kwento, pakikibaka at pangarap. Dahil ang sining ay hindi lamang likha ng talento, kundi boses ng lakas, dignidad at tagumpay. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. At ang bawat babae, nasaan man o anuman ang pinagmulan, ay may kapangyarihang magsalita, lumikha at magpahayag sa pamamagitan ng kanyang sariling sining. Kaya't patuloy nating itaguyod ang katotohanan, yakapin ang ating giting, at ipagdiwang ang ambag ng kababaihan sa mundo ng sining at iba pang larangan. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
at Capital 104.3 FM hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa lapas ng kahon, may mga sigaw